Ang orasan sa sulok ngang kainan ay tumuno ngang 7 beses habang nakmamadali akong lumakat sa daanan patungo sa malaking bahay na kolonyal sa Maple Hollow Lane. Yumayapa ang niebe sa ilalim ngang aking bota, at ang hininga ko ay bumubuo ngang maliliit na ulap sa hangin ng Disyembre. Huli na naman ako at may hawak na maliit na kahon ng alahas na yari sa kahoy na ako mismo ang nagukit. Isang handog ng kapayapaan, kumbaga. Samanta, nandiyan ka na pala, Sinta. Niyakap ako ni Lolo Tomas nang mahigpit pagkapasok ko. Mayos ang pagsuklay ng kanyang pila na buhok sa isang tabi at ang pamilyar na amoy ng kanyang aftershave ay yumakap sa akin na parang pangalawang yakap. Kumusta ang bahay mo? Ayos ba ang lahat sa iyo? Ang silit ay natahimik. Kumalabok ang tinidor ni tatay sa kanyang plato. Si Tia, ang aking madrasta, ay natigilan sa kalagitnaan ng pagbuhos. Ang alak ay delikadong malapit sa labing kanyang baso. Ang bahay ko? Ang masalita ay nanatili sa aking lalamunan na parang hindi maayos na nginuyang pagkain na wala ang ngiti ni Lolo Tomas. Malalim na guhit ang nabuo sa pagitan ng kanyang makilay habang ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin patungo kay tatay pagkatapos ay pabalik. Ang bahay sa Sycamore, ang pinadalhan kong pera nung nakaraang buwan. Mabilis na tumayo si tatay, ang serbilyeta ay nahulog sa sahig. Tatay, pag-usapan na lang natin ito mamaya. Kadadating lang ni Samantha at lalamig ang Rose. Napansin kong nanginginig ang kamay ni Tia habang ibinababa niya ang boteng alak. Ang kapatid kong si Lena ay kumurap, nakasulat ang pagkalito sa kanyang mukha, hindi rin niya alam. Kumalabog ang aking tiyan, may mali. Ang malaking kainan na may kristal na chandelier at pinakintap na mahogani na mesa ay biglang naging parang stage set at ako lang ang hindi nakakuhang script. Naisip ko ang aking pagkabata. Nakasiksik sa binagong atik habang si Lena ay nakahiga sa kanyang princess bedroom sa ibaba. Namatay ang aking ina sa pagluwal sa akin sa mundong ito at dumating si Tia nang ako ay 4 na taong gulang, buntis na kay Lena. Diyan nagsimula ang pattern, si Lena ang sentro, ako ang umiikot sa paligid. Wala ng pera para sa iyo, sabi ni tatay nang matanggap ako sa architecture school. Naalala ko ang kanyang ekspresyon, hindi pagsisisi, kundi bahagyang abala sa paghahatid ng balita. Nagtrabaho ako night shift sa dinner ni Mang Jose sa loop ngang 3 taon. Nagdadraft ng nga planong gusali sa mga serbilyeta sa mga oras na walang gaanong trabaho. Ang aking studio apartment ay halos hindi kasya ang aking kama at drafting table. Ang imbitasyon sa hapunan ngang Pasko ay tila pag-unlad isang pagkakataon upang sa wakas ay mapabilang gaano ako nakamali. Umubos si Tia. Sam, ikuwento mo sa lahat ang tungkol sa iyong maliit na klase sa pagguhit. Hindi mo ba sinabing naktuturo ka na ngayon? Ang kanyang halatang paglihis ay nakpainit sa aking pisngi. Ngunit sa isang pagkakataon, hindi ako umatras. Sa totoo lang, gusto kong malaman ang ibig sabihin ni Lolo. Tumayo si Lolo Tomas, nakalatak ang makamay sa mesa. Nagpadala akong $400 para sa isang bahay sa Sycamore Street. Sabi ni Ricard, ito ay para kay Samantha, isang regalo sa pagtatapos. And so, ang kanyang boses ay humiwa sa silit na parang talim ng bakal. Ngunit malinaw, walang alam ang aking apo tungkol dito, pilit ang tawa ni tatay. Ito ay pansamantalang ayos. Kami ang nagmamanage ng ari-arian hanggang matapos ni Samantha ang pag-aral. Komplikado ito, tate? Kung gayon, hindi komplikado, sabi ni Lolo. Ang aking mga mata ay napatpad sa dingding ngang larawan ng pamilya. Mangga bakasyon, mangga kaarawan, mangga graduation. Napansin ko ngayon ang matagal ko ng pinaghihinalaan. Wala ako sa karamihan sa kanila. Ang ilan na lumitaw ako ay kinunan noong nga pagbisita ni Lolo. Ginagamit ninyo ako, bulong ko, nagiging malinaw ang katotohanan. Iniimbitahan ninyo lang ako sa mga kaganapan ng pamilya kapag darating si Lolo. Hindi ito itinanggi ni tatay. Biglang naging kawili-wili kay Tia ang kanyang kutsara ng dessert. Ang pera ay para kay Samantha, sabi ni Lolo Tomas.
tumitigas ang boses. Hindi para bilhin mo ang nakakatakot na SUV na iyon o para sa mga horse riding lessons ni Lena. Nakikita ko na ang lahat si tatay. Minamanipula si lolo para sapra habang inilalayo ako. Si Tia, umaayat sa sosyal na hagdan sa kayamanan ng pamilya. Tanging si Lolo Tomas, sa kabilang paninirahan sa Denver, ang nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. Iligpit mo ang iyong gamit, Samantha. Sasama ka sa akin sa Denver. Ang masalita ni Lolo ay bumaksak na parang paghuhukom. Tatay, huwag kang maging dramatic. Pamilya pa rin tayo. Ang boses ni tatay ay may banta sa ilalim ng pakiusap. Tahimik akong tumayo, tinitiknan ang larawan ng pamilya na wala ako. Tatlong nakangiting mukha kung saan dapat ay apat ang nawawalang piraso na hindi kailanman nakasya. Kukunin ko ang aking coat, sabi ko, mas matatag ang boses kaysa sa nararamdaman ko. Sa itaas, huminto ako sa pintuan ni Lena. Ang kanyang silit ay 3 beses ang laki ng aking atik noong bata pa ako. Hindi ko siya kinasusuklaman. Siya rin ay parang paun tulad ko, isa lamang na may mas mahusay na benepisyo. Nang bumalik ako sa ibaba, naghihintay si Lolo Tomas sa pintuan. May hawak na susi ng kotse. Pulang-pula ang mukha ni tatay, bumubulong ng galit. Pinupunasan ni Tia ang hindi umiiral na luha. Handa ka na ba? Tanong ni Lolo. Tumango ako, hawak ang aking maliit na kahon na yari sa kahoy, ang regalong ginawa ko na walang sinuman ang makakatanggap. Ang yaring kamay na takip ng maple ay inabot sa akin ng ilang linggo upang ukitan ng pinong manga pattern ng snowflake na nagpaalala. Sa akin ng taglamig na ginugol sa paggawa ng snowman kasama si Lolo Tomas bago ako ipinasya ni tatay na. Masyado ng matanda para sa mga gawain ng bata. Sa labas, ang hangin ng Disyembre ay kumakagat sa aking pisngi, ngunit nakakapaglinis ito, nakakapresko. Ang mailaw na Pasko na nakakabit sa mga eaves na bahay ay nagbigay na makukulay na refleksyon sa niyebe. Isa pang perpektong fasada. Ipagmamalaki kang iyong ina, tahimik na sabi ni Lolo Tomas habang naglalakad kami patungo sa kanyang kotse. Hindi rin niya hinayaan na apakan siyang kahit sino. Ang pagbanggit sa aking ina ay nagpadala ng init sa aking dibdib. Mayroon lang akong malitrato at kwento, ngunit sa sandaling ito, naramdaman ko ang koneksyon sa kanyang lakas. Binuksan ni Lolo ang pinto NG Pasahero para sa akin pagtapos sa yuminto. Pwede nating labanan ito, alam mo. Ang perang iyon ay legal na sa iyo. Pinag-isipan ko ang kanyang nga salita, ang nga taon ng pagbubukot, ang maingat na binuwang kasinungalingan, ang aking journal entries na punong pag-asa nang bigla silang nagsimulang mag-imbita sa akin sa mga hapunan ng pamilya. Lahat ay isang charade para sa kapakinabangan ni Lolo. Ang ilang labanan ay hindi katumbas ng halaga. Sabi ko sa wakas, habang papalayo kami sa Maple Hollow Lane, hindi ako lumingon. Ang ilang pamilya ay hindi katumbas ng ipaglaban. Ngunit nang bahagyang pisilin ni Lolo ang aking kamay, napaktanto kong ang ilan ay tiyak na. 3 araw pagkaraan, pagkatapos ngang maingat na pag-ayos, ang mga bank statements na nakakalat sa Granite Kitchen Island ni Tomas ay nakuwento ng mas masakit kaysa sa anumang nobela na nabasa ko. Bawat pahina ay nagbubunyag ng isa pang patong ng panlilinlang, isa pang sandali na ninakaw sa akin ng aking ama. Nanginginig ang aking nga kamay habang pinapantay ko ang dokumentasyon ng wire transfer. Ayan, sabi ni Tomas. Ang kanyang daliri ay kumakato sa linya ng memo. Samantha Carter Home Purchase. Tinitigan ko ang nga salita hanggang sa lumabo ang nga ito. Halos $250,000, may tatak nga aking pangalan, ipinadala mula sa akon ng aking lolo sa aking ama. Parang hindi ko nakita. Bahay na hindi ko kailanman tinitirhan. Tingnan mo ito. Inihagis ni Tomas ang isang folder nga nakaprint na email sa ibabaw ng counter. Si Ricardo ay nagpapanggap na kumikilos sa iyong ngalan. Ang bawat email ay nagpapahigpit sa aking tiyan. Ang kaswal na tono ng aking ama na tinatalakay ang bahay ni Samantha at kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang kinabukasan habang sistematikong ninanakaw ang aking mana.
Binuksan ko ang nga record ngang ari-arian na nagpapakita kay tiya na nakalista bilang nag-isang may-ari ngang bahay sa Sycamore Street. At ito, sabi ni Tomas, tumitigas ang boses habang inilalabas niya ang isang dokumento ngang power of attorney. Ang lagda na ito, sa iyo ba ito? Ang scroll na dapat ay ang aking pangalan ay hindi kamukhang aking sulat kamay. Hindi, bulong ko, hindi ko kailanman nilagdaan ito. Tumango si Tomas ng isang beses na parang inaasahan niya ang sagot na ito. Falsipikado. Iyan ay isang federal na krimen. Ang Denver skyline ay kumikinang sa dingding ng mga bintana sa kanyang tsondo. Walang pakialam sa pagbaksak ng aking mga ilusyon sa pamilya. 3 araw na ako rito mula nung hapunan ng Pasko at bawat oras ay nagdudulot ng nga bagong nakatakot na bagay. Binuksan ni Tomas ang kanyang laptop. Mayroon pa. Pinahila ko ang record na ito sa aking accountant. Ang spreadsheet sa screen ay nakpapakita ng 12 ng nga pawi-withdraw mula sa isang account na may label na Samantha's Trust para sa matrikula ng pribadong paaralan ni Lily. Para sa mga bakasyon ng pamilya sa Europa. Para sa mga designer wardrobe ni Tracy. Ang pondo mo sa kolehiyo, paliwanag ni Tomas, mahigpit ang boses sa galit. Itinatag ko ito ng ipinanganak ka. Dapat ay mayroon na itong halos 300 sa oras na ikaw ay maging 18. Inubos ito ni Ricard ilang taon na ang nakalipas. Naisip ko ang aking masikip na studio apartment, ang nga night shift sa dinner, ang nga student loans na nagpapabigat sa akin ng utang. Lahat habang ang pondo ko sa kolehiyo ay nagbayad para sa mga horseback riding lessons ni Lily at mga spa memberships ni Tracy. Mayroon din ito, patuloy ni Tomas, naghahanap ngang mas maraming dokumento. Ang manang iyong ina, hindi ito gaanong kalaki, ngunit gusto niyang mapunta ito sa iyo. Hindi ko alam na may iniwan sa akin ang aking ina. Ang maliit na mana, 42,000, ay inilipat sa ma-renovation sa pangunahing banyo sa kanilang bahay. Naalala ko si tiya na nayayabang tungkol sa Italian marble at pinainit na sahig habang naliligo ako sa aking apartment kung saan tumatagal lamang ng 3 minuto ang mainit na tubig. Naklik si Tomas sa isa pang screen. Isang credit card sa iyong pangalan. Kasalukuyang balanse, 23,000. Ang credit score ko, ang financial future ko, ang identity ko. Lahat ay ninakaw ng mga taong dapat ay nagprotekta sa akin. Ang maimplikasyon sa buwis lamang. Umiling si Tomas, ipinapaliwanag kung paano ang perang regalo na iniulat sa aking pangalan ay nangangahulugan na maari akong magkaroon ng utang sa buwis sa mga pondo na hindi ko kailanman natanggap. Dinikit ko ang aking mga palat sa aking mga mata, sinusubukang iproseso ang laking ng pagtataksil. Paano nila ito nagawa? Si Ricard ang nag-orkestrang lahat. Sabi ni Tomas, hungkak ang boses, ang sarili kong anak, sistematikong inaabuso niya ang iyong pinansyal sa loob ng maraming taon, at si Tia, isang enabler. Sadya niyang pinahiwalay ka sa mga kaganapan ng pamilya maliban kung ako ay bumibisita. Lumikhang isang salaysay na ikaw ay walang interes, antisocial. At si Lena, tanong ko, naisip ang kapatid ko na nakinabang sa lahat ng ninakaw sa akin. Isang hindi sinasadyang benepisyaryo, pinalaki upang asahan ang lahat ng hindi naktatanong kung saan ito nanggaling. Lumambot ang ekspresyon ni Tomas. Siya rin ay biktima. Sa ibang paraan, lumakat ako sa bintana, dinidikit ang aking noo sa malamig na salamin. Sa ibaba, nagpapatuloy ang gawain ng Denver sa gabi. Ang makotse ay dumadaloy na parang blood cell sa mga ugat ng lungsod. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Si Ricard ay maaring maharap sa mga legal na kahihinatnan para sa pandaraya at pagnanakaw ngang identidad. Ang sosyal na katayuan ni Tia ay babaksak kung ito ay magiging publiko. Ang credit score mo ay hulo-hulo na maaring makapekto sa iyong karera sa arkitektura. Bumuntong hininga si Tomas. At nagbabanta silang tutulan ang anumang pinansyal na suporta na direktang ibibigay ko sa iyo. Ang napusta ay tila napakalaki, ang aking kinabukasan, ang aking karera, ang aking pamilya.
Lahat ay nakasabit sa mga hibla na hindi ko alam na fragile. May nakita ako habang natutulog ka? Sabi ni Tomas. Kumukuhang isang portfolio mula sa kanyang opisina. Nasa loob ang maguhit nung bata pa ako. Mga gusali na dinisenyo ko nung ako ay 8, 9, 10 anyos. Mga krudo na guhit ng matore at tulay. Mga bahay na may detalyadong mga plano sa sahig. Itinago mo ang ito. Tanong ko, hirap huminga. Palagi kong alam na ikaw ang tagapagtayo sa pamilya. Tahimik niyang sabi. Hindi si Ricard sa kanyang get-rich-quick schemes. Hindi si Lena sa kanyang marketing degree. Ikaw, makasama kaming nakatayo sa bintana, tinitignan ang Denver skyline. Ang magusali ay umaabot patungo sa mga ulap. Mga istruktura na minsan ay inisip at pagkatapos ay binigyan ng buhay. May nagbago sa loop ko. Isang bigat ang nawala. Isang desisyon ang nabubuo. Tapos na akong makanap ng balidasyon mula sa mga taong hindi kailanman nakpahalaga sa akin. Tapos na akong subukang kumitang pagmamahal na dapat ay malayang ibinigay. Nang gabing iyon, payapa akong natulog sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon, walang pagngingipin, walang ma-anxiety dreams, basta pahinga lang, nakdala ang umaga ng kalinawan at mga kakampi. Ipinakilala ako ni Tomas Sadean NH sang Universidad na Architecture Program. Ang kanyang kaibigang abogado na si Morgan ay nagsimulang imbestigahan ang pandaraya at pagnanakaw ng identidad. Sa tanghalian, nakilala ko si Evan, isang kaklase na nag-alok ng pagkakaibigan ng walang manakatagong agenda na nakasanayan ko. Kailangan kong part-time sa development firm. Kaswal na binanggit ni Tomas habang umiinom ng kape, isang taong nakakaintindi ng disenyo at negosyo. Interesado ka? Sa gabi, nakilala ko ang isang study group na agad akong tinanggap. Pinahahalagahan ang aking talento nang hindi naktatanong kung ako ay kabilang. Nadala ang susunod na umaga ng pinakamahirap na hakbang, paghahain ng police report laban sa sarili kong ama. Ang pulis ay kinuha ang aking pahayag ng Metro Factly, ipinapaliwanag ang prosesong pag-imbestigang pagnanakaw ng identidad. Mas mabuting ay freeze ang iyong credit kaagad, payo niya. Tinulungan ako ni Morgan na kumpletuhin ang mga papeles, sinisiguro ang aking pinansyal na kinabukasan mula sa karakdagang pagsasamantala. Ang mga hakbang sa proteksyon ay parang armor pagkatapos nga taon ng pagiging mahina. Patuloy na nagbabip ang aking telepono sa buong araw, nakpatong-patong ang mga frantic voicemails ni Ricard. Paano mo ito nagawa sa pamilya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, nakakamali ka ng malaki. Gumamit si Tiyang social media, nagpo-post tungkol sa mga walang utang na loob na anak at katapatan sa pamilya, nang hindi direktang pinangalanan ako. Nakomento ang kanyang magkakaibigan na may mga sympathy emojis, hindi alam na sinusuportahan nila ang isang taong tumulong na nakawin ang aking mana. Biniblock ko ang kanilang mga numero isa-isa, si Ricard, si Tia, kahit si Lena, na ang mga nalilitong text ay nagpapakita na hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang ginawa ng kanyang mga magulang. Ang katahimikan na sumunod ay parang ang unang malinis na hininga pagkatapos ng mga taon ng pakalunod. Nakita ako ni Tomas sa balkonahe ng gabing iyon. Simula pa lang ito babala niya, hindi sila susuko ng madali. Alam ko, sabi ko, pinapanood ang nailawang lungsod na nabubuhay habang ang takip silim ay bumabalot sa Denver. Ngunit hindi rin ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ipinaglalaban ko ang aking sarili sa halip na ang kanilang pag-apruba. At bagaman malaki ang halaga, ang pamilya na inakala kong mayroon ako ay nawala na magpakailanman. Sa wakas ay naintindihan ko na ang ibig sabihin ni Tomas tungkol sa pagiging tagapagtayo sa pamilya. Ang ilang bagay ay kailangang gibain bago ka makapagtayo ngang mas mahusay. Ang paulit-ulit, nakatok sa pintuan ng opisina ng development ni Tomas ay naging agresibo na kumakalampag sa frosted glass panel. Tumingala ako mula sa aking sketch habang inilalagay ni Evan ang isang protektibong kamay sa aking balikat. Alam kong nandiyan siya. Ang boses ni Ricard ay umalingaw sa pintuan. Samantha,
Sobra na ito. Napaipit ang lapis ko sa pagitan ng aking mga daliri. 2 linggo mula nung Pasko at hindi sila titigil. Kahapon, tinabihan ako ng aking psychology professor pagkatapos ang klase, may pag-alala sa kanyang mukha. Tumawag ang nanay mo tungkol sa isang family emergency. Sabi niya, ayos ba ang lahat? Hindi ko ina si Tia. At walang emergency, isa lamang panibagong taktika upang guluhin ang aking buhay. Tumayo si Thomas, nakasquadrado ang mga balikat. Manatili ka rito, sabi niya sa akin. Pagkatapos ay binuksan ang pintuan ng sapat lamang upang harangan ang tingin ni Ricard. Ito ay isang lugar ng negosyo, sabi ni Thomas, matatak ang boses. Kung gusto mong kausapin ang aking apo, kumuha ng appointment. Huwag mo akong turuan tungkol sa pamilya, galit na sabi ni Ricard. Ang malawak na pamilya ay tumatawag sa amin araw-araw, sinasabi sa amin na ayusin ito. Kahit si Tia Marta ay iniisip na kailangan ni Samantha na makipagkasundo. Hindi gumalaw si Thomas. Ang kapayapaan ay nangangailangan ng katapatan, Ricard, isang bagay na tila hindi ka pamilyar. Nag-focus ako sa aking paghinga papasok sa 4 na bilang, palabas sa 6 habang nagtatalo sila, nakbebip ang aking telepono na may mga notification. Mas maraming umiyak na mga video sa Instagram mula kay Lena tungkol sa pagkasira ng aming pamilya. Ang mga komento ay puno ng simpatya para sa kanya. Mga estranghero na kinokondena ako nang hindi alam ang katotohanan. Nakita mo ba ang mga ipinopost nila tungkol sa iyong development company? Bumaba ang boses ni Ricard sa isang nakbabantang bulong. Mga anonymous reviews na nagkaklaim ng substandard na materyales. Mga naantalang timeline. Iyan ay maaring makasakit sa iyong reputasyon, tatay. Sumikip ang aking tiyan. Tinitarget nila si Thomas ngayon dahil sa akin. Nang sa wakas ay sumara ang pintuan, bumalik si Thomas, namumula ang kanyang mukha ngunit kalmado. Well, sabi niya, sinubukan ngang ngiti. Iyan ay nakapagpapasigla. Nagsusulat silang mga fake reviews tungkol sa iyong negosyo, sabi ko. Ang pagkakasala ay agad at nakapanlulumo. Dahil sa akin, ikinawe ni Thomas ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala, hindi ang nga reviews ang nagtatayo nga bahay Samantha. Ang kalidad ang gumagawa. Itinuro niya ang aking architectural model sa sulok ng kanyang mesa, isang disenyo na nagwagi ngang pagkilala sa departamento noong nakaraang linggo. Ito ang mahalaga. Kung tutusin, tumawag muli ang mga Wilson. Partikular nilang hiniling ang iyong input sa kanilang residential design. Kumislap ang pagmamataas sa loob ko, pansamantalang tinatanggal ang pagkabalisa. Talaga. At binanggit ni Professor Benito ang posibilidad ng isang architectural internship. Kinikilala ang iyong talento. Hinawakan ko ang modelo ng marahan. Isang sustainable small home na dinisenyo na may parehong pagganap at kagandahan. Ang bawat weekend hiking trip kasama si Evan ay nagpatibay sa pananaw na ito. Nagtatayo ng aking physical at mental na pagiging matatag habang nagbibigay inspirasyon sa mga organikong elemento sa aking mga disenyo. Ikinahihiya kang iyong ina. Ang mga salita ni Ricard ay umaling-aungaw sa aking ulo habang lumabas ako sa aking klase sa hapon 2 araw pakaraan. Naghihintay siya na across ang mga braso sa gitna ng daanan ng campus. Binagalan ng mga estudyante ang kanilang paglalakad. Pinapanod ang paghaharap. Bumibilis ang tibok ng aking puso, ngunit patuloy akong lumakad. 23 taon kitang pinalaki. Patuloy niya, hinaharangan ang aking daanan. At ito ang paraan ng pagbayad mo sa amin sa pamamagitan ng pagbaliktad kay Thomas laban sa akin. Hindi ko binabago ang sinuman laban sa iyo. Sagot ko, nagulat sa katatagan ng aking boses. Ang iyong mga aksyon ang gumawa niyan. Namula ang kanyang mukha. Ikinahihiyang iyong ina ang ginagawa mo sa pamilyang ito. May nagbago sa loob ko, hindi galit kundi kalinawan. Ikinahihiya niya na hindi ako nakita sa loob ng 23 taon. Ang masalita ay nanatili sa pagitan namin. Naktipon na ngayon ang mga estudyante, bumubuong isang protektibong semi-round sa likuran ko. Ayos ka lang, Sam? Tanong ni Melissa mula sa aking study group. Ang iba ay bumulong ng suporta.
Nerbiyos na sumulyap ang mga mata ni Ricard sa mga manonood. Ito ay isang pribadong usapin ng pamilya. Kung gayon, bakit mo ako hinaharap sa publiko? Kontra ko. Nang lumapit ang campus security, ipinatawag ng isang tao sa crowd, umatras si Ricard, itinuturo ang daliri sa akin. Hindi pa ito tapos. Ngunit tapos na sa mga paraan na hindi pa niya naiintindihan. Kalaunan ng gabing iyon, tumawag si Thomas na may balita. Tinapos ko ang partnership extension ni Ricard. Simpleng sabi niya. Ang nga papeles ay naihay na. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ko, nakakabaluktot sa aking bagong sopa sa apartment, isang regalo mula kay Thomas. Ibig sabihin, wala ng posisyon ang iyong ama sa aking kumpanya. Ang cease and desist letter ni Morgan ay naihatid na kina Ricard at Tia. Naidokumento namin ang bawat insidente ng harassment salamat sa masusing pagtatala ni Evan. Nakangiti si Evan mula sa kusina kung saan siya naghahanda ng hapunan. Ang aking study group ay lumikhang isang protektibong buffer sa mga kaganapan sa universidad. Sinisiguro na hindi ako nag-isa kapag maring lumitaw sina Ricardo o Tia. Samantha, malumanay na sabi ni Tomas, hindi ka kailanman ang problema. Tandaan mo iyan. Kapag nangyari ang paglipat ng kapangyarihan, ito ay mabilis at walang awa. Tinapos ang posisyon ni Ricard sa kumpanya, napilitan si Tia na mahanap ng trabaho sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Si Lena, hindi handa sa responsibilidad, ay huminto sa kolehiyo nang hindi dumating ang bayad sa matrikula. Bumaksak ang kanilang marangyang pamumuhay habang tumatama ang pinansyal na realidad. Samantala, nag-focus ako pasulong, hindi pa atras. Ang aking mga architectural sketches ay napuno ng mga portfolio. Ang mga journal entries ay nagdodokumento ng aking paglago. Nag-install si Thomas ng mga security camera sa kanyang bahay. Ito ay mapag-ingat lamang. Tiniyak niya sa akin nang magpahayag akong pag-aalala. Ang sikat na araw sa umaga ay nagpainit sa aming mga mukha habang ako at si Evan ay naglakad sa aming paboritong mountain trail. Masarap ang pisikal na pagod, nakakapaglinis, narating namin ang summit viewpoint bandang tanghali. Maganda, sabi ni Evan, ngunit sa akin siya nakatingin hindi sa tanawin, may nabasak sa loob ngang aking dibdib. Ang ngaluha ay dumating ng walang babala, mainit at mabilis. Mga taon nang nakatagong sakit at pagtanggi na bumuhos sa mga hikbi. Nais ko pa rin sana ay minahal nila ako pag-amin ko. Ang masalita ay napunit mula sa isang lugar, malalim at sugat. Gaano iyan kapatawad? Hindi nagalo si Evan walang kabuluhang mga platitudes. Hindi nila alam kung paano magmahal ng mayos ang sinuman. Sabi niya sa halip, tapat at malinaw. Kahit ang sarili nila, umupo kami ng tahimik. Pinapanood ang araw na nagpipinta sa lambak sa ibaba sa ginintuang liwanag, isang bagong pananaw, sa literal. Sa Denver, si Thomas at Morgan ay nagtatayo ng mga pundasyon para sa resolusyon sa hinaharap. Inihahanda ang isang quitclaim deed para sa bahay sa Maple Hollow Lane. Ina-update ni Thomas ang kanyang will upang protektahan ang aking mana. Ang aking university submission ay nagpapakita na kapansin-pansin na paglago sa talento, nakakakuha na interes mula sa mga faculty at lokal na firms maging. Ang sustainable home concept ay may merito. Sinabi ngang aking professor sa panahon ng review, ang iyong makasanayan sa technical ay umunlad ng malaki. Nagtatayo ako nga koneksyon ng walang takot sa pagtanggi. Ngayon ay mga pagkakaibigan na tila tunay, hindi kondisyonal. Nang tumawag si Tia, ang kanyang boses ay nawalan ng karaniwan nitong pagkasuperior. Malapit na kaming mawalan ng lahat, sabi niya, halata ang desperasyon. Umiinom muli si Ricard. Hindi bumabangon si Lena sa kama. Kailangan namin ang iyong tulong kay Thomas. Ang dating Samantha ay susuko, desperado para sa pagsasama. Ang bagong Samantha ay hindi. Naalala mo lang na ako ay pamilya ng nanonood si Lolo. Mahinahon kong sagot. Kalaunan ng gabing iyon, dumating ang isang notification na ihatid na ang quitclaim deed kay Ricard. Idinagdag ko ang mga huling touch sa aking sketch ng isang proyekto sa hinaharap.
isa nagagamit ng nga nalikom mula sa pagbebenta ngang bahay upang bumuo ngang isang bagay na pangmatagalan at makabuluhan. Sinulyapan ni Thomas ang aking balikat, halata ang kanyang pagmamataas, naktatayo kang higit pa sa mga bahay. Sabi niya, tumango ako, naunawaan ang katotohanan ng kanyang nga salita, naktatayo ako ng isang buhay sa sarili kong nga termino, isa na hindi maaring nakawin o paliting ngang nga taong hindi nakita ang aking halaga.